No one move. He's on rocks. Run, 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 run! Faster! Faster! Let's go! 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 This way! Back, back, back! Now what? Now there's only one thing left. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang adventure, fantasy, sci-fi film na tinatawag na Journey to The Mysterious Island. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa gitna ng isang highway, tumatakas ang isang motorcycle rider mula sa mga police car, dumadaan sa mga pribadong ari-arian, at kalaunan ay nahulog sa isang swimming pool kung saan hindi na siya nakatakas. Ang pangalan ng binata ay Sean, at agad siyang naaresto. Pagkaraan, dumating si Hank, isang dating Navy sailor at stepfather ni Sean, upang imbestigahan ang nangyari. Natuklasan niyang nahak ng bata ang isang satellite station. Sa kabutihang palad, may respeto si Hank mula sa mga pulis kaya't isinama niya ang bata pauwi. Pagdating sa bahay, galit ang kanyang ina na si Liz sa kanyang anak. Ayaw magsalita ng marami si Sean at halatang hindi siya masaya sa bago niyang buhay sa ibang lungsod. Pumasok si Sean sa kanyang kwarto habang hawak ang isang liham na may misteryosong mensahe na siya lamang ang kayang intindihin. Kinabukasan, kinausap ni Hank si Sean na abalang sinusubukang unawain ang mensahe. Lumapit si Hank at nang tingnan ito, sinabi niyang mukhang Morse code iyon, at maaari siyang tumulong kung sasabihin ni Sean kung saan niya ito nakuha. Ipinaliwanag ni Sean na isang gabi, habang nakikinig siya sa isang radio frequency, paulit-ulit niyang narinig ang mga salitang iyon. Kaya niya nahak ang satellite upang subukang hanapin ang pinanggagalingan ng signal. Tinulungan siya ni Hank at binigkas ang unang mga salita na nagsasabing totoo ang isla, na ikinagulat nilang dalawa. Sa sobrang excitement, mabilis na kumuha si Sean ng isang libro at ipinakita ang paksang kaugnay ng mensahe, at kung paanong maraming tagahanga ng kwentong ito ang naghahanap sa naturang isla. Mas marami pa silang natuklasan, kabilang ang isang pangalan at isang petsa. Kaya kumuha si Sean ng isa pang libro mula sa kanyang mga gamit na pinamagatang Treasure Island, ngunit may isa pa silang nahanap na libro, ang Gulliver's Travels. 3 libro mula sa magkakaibang may akda ang nasa kanila, ngunit iisa ang paksang tinatalakay. Ang bawat libro ay may kanya-kanyang mapa na magkakaiba ang itsura, ngunit may naisip si Hank. Pinunit niya ang mga ito at pinagdugtong-dugtong, at doon nila natuklasang nabuo ang iisang kompletong mapa. Na-decode ni Hank ang mga coordinates at ipinakita nitong nasa gitna ng South Pacific ang kinalalagyan ng isla. Masayang-masaya si Sean sa natuklasan kaya sinimulan niyang mag-ayos ng mga gamit para sa kanyang paglalakbay. Ngunit sinabi ni Hank na hindi siya papayag na umalis siya, dahil para sa kanya ang mensahe ay galing lang sa isa pang fan na labis na nahuhumaling sa kwentong iyon. Naniniwala si Sean na ang nagpadala ng mensahe ay ang kanyang lolo, ang unang miyembro ng kanilang pamilya na nagsaliksik tungkol sa isla, na misteryosong nawala 2 taon na ang nakalipas at hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung nasaan. Kaya determinado siyang hanapin ang kanyang lolo at ang alamat na isla. Kalaunan, kinausap ni Hank si Liz at ikinwento ang lahat ng kanilang natuklasan. Sinabi niyang kailangan ni Sean ng isang lalaking gagabay sa kanya, kaya nagpa siyang sumama sa biyahe. Kinabukasan, nilapitan ni Hank si Sean at ipinakita ang kanilang mga passport, dahilan para magulat ang kanyang stepson. Dumating sila sa unang destinasyon ng kanilang paglalakbay at naghanap si Sean ng bangkang marerentahan. Ngunit tumanggi ang unang lalaki dahil delikado ang lugar na nais nilang puntahan. Sa malapit, may isang lalaking nagngangalang Gabato ang nakarinig ng alok at agad na lumapit sa kanila, puno ng excitement, at tinanggap ang biyahe. Dinala sila ni Gabato sa isang lugar kung saan may napakagandang bangka, ngunit ang kanilang magiging sasakyan ay isang helicopter na nasa napakasamang kondisyon. Hindi kumbinsido sina Hank at Sean na ituloy ang biyahe, ngunit nang makita ni Sean si Kalani, ang anak ni Gabato, bigla siyang nagbago ng isip at sumakay sila para sa paglalakbay. Gayunpaman, matapos makausap ang kanyang ama, itinaas ni Kalani ang bayad dahil alam niya ang mga panganib ng lugar. Wala nang ibang pagpipilian si Hank kundi ang pumayag. Makalipas ang ilang oras at malayo na sila sa baybayin, sinalubong sila ng isang napakalakas na bagyo.
Gusto ni Kalani na umiwas sa bagyo, ngunit iginiit ni Sean na ang isla ay nasa loob ng mapanganib na bahagi nito, kaya nagpa siya si Hank na magpatuloy. Habang tinatawid nila ang gilid ng bagyo, hinarap nila ang malalaking hurricane na nagsimulang humigop sa kanila paloob. Dahil dito, sinabi ni Sean na ayon sa libro, kailangan nilang hayaan ang sarili nilang tanggayan patungo sa isla. Nagbago ng isip sina Hank at ang iba, at sinubukan ni Gabato na tumakas. Ngunit mabilis niyang napagtanto na sira na ang mga kontrol. Unti-unting nagkawatak-watak ang helicopter hanggang sa tuluyan silang masipsip ng hurricane, itapon sa tubig, at mawalan ng malay ang lahat. Kalaunan, ginaising ni Hank si Sean at natagpuan nila ang kanilang sarili sa gilid ng isang dalampasigan, na nagpapatunay sa sinabi ng mga libro. Nagtipon-tipon sila at pinagmasdan ang kanilang paligid. Natuklasan ni Sean ang isang daanan palabas ng beach, isang madilim na lagusan na humahantong sa kabilang panig. Paglabas nila, naisalayan ng grupo ang isang napakagandang tanawin, isang bago at hindi kilalang mundo. Ladies and gentlemen, I give you The mysterious island. Listen to giants? May mga bundok, talon, at isang bulkan sa gitna ng malawak na isla. Napansin nila na sa lugar na ito, ang maliliit na hayop ay nagiging malalaki, at ang malalaki naman ay nagiging maliit. May namataan si Sean na usok sa malayo kaya nagpa siya silang puntahan iyon, iniisip na maaaring naroon ang kanyang lolo. Habang naglalakad sila, napadaan sila sa ilang bato, ngunit aksidenteng nabasag ni Hank ang isa ng matapakan niya ito, at doon nila napagtantong mga itlog pala ang mga iyon at hindi bato. Nabahala sila nang maisip nilang malapit lang ang may-ari ng mga itlog, at maya-maya'y nakita nila ang isang dambuhalang butiki sa unahan. Okay, we just need to move quickly, but carefully. Lizards have incredible hearing and an acute sense of smell. Dahan-daang naglakad ang grupo, ngunit aksidenteng natapakan ni Gabato ang isang marupok na itlog at nahulog siya rito. Matapos mailigtas si Gabato, nagising ang butiki at namataan sila. Run, 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 run! Faster! Faster! Let's go! 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 This way! Agad na tumakbo ang grupo papasok ng kagubatan upang makatakas sa galit ng nilalang. Nang makita ni Sean na nasa panganib si Kehlani, inakit niya ang atensyon ng butiki at siya ang hinabol nito. Sa mabilis niyang galaw, muntik na siyang makain ng butiki ngunit nakatakas siya at nakasama muli sa iba. Gayunpaman, hindi sila nakalayo dahil napakahusay ng pangamoy ng nilalang at mabilis silang napaligiran. She's cold-blooded and attracted to heat! Now what? Nais ni Hank na protektahan ang grupo kaya sinubukan niyang gamitin ang tinatawag niyang Thunder Punch laban sa butiki, ngunit lalo lamang nitong pinagalit ang hayop. Habang tila kakainin na sila, may narinig silang ingay. Malalaking troso ang tumama sa butiki at pinatulog ito. Doon napagtanto ni Sean na ang tumulong sa kanila ay ang kanyang lolo na si Alexander, at masaya silang nagkita muli. Dinala sila ni Alexander sa isang ligtas na lugar, ang kanyang treehouse na ginawa niya gamit ang mga bahagi ng lumang bangkang nagdala sa kanya sa isla. Tinanong ni Hank tungkol sa radyo na ginawa ni Alexander, ngunit ipinaliwanag nitong gagana lamang iyon kapag dumaan ang satellite sa eksaktong lokasyon nila, na mangyayari pa makalipas ang 2 linggo. Nabahala ang lahat, samantala, sobrang excited si Sean sa misteryosong lugar, at sinabi ni Alexander na maghintay sila hanggang madaling araw, upang maipakita niya ang mas marami pang bahagi ng isla. Kinabukasan, sinundan ng grupo ang 100 at sinubukan ni Sean na landiin si Kehlani, ngunit wala itong interes sa kanya at pabirong niloko pa siya. Nang makita ito, lumapit si Hank kay Sean at binigyan siya ng payo kung paano lumapit sa isang babae. Sinabi niyang salungatin ang kanyang instinct at gawin ang kabaligtaran ng inaasahan. Pinayuhan din siyang ipakita ang interes sa nararamdaman ng babae at, sa huli, gawin ang tinatawag na absurd peck dance. Sumali rin si Gabato sa kakaibang leksyong ito, ngunit para kay Sean, puro kalokohan lang ang lahat. Dinala sila ni Alexander upang ipakita ang isang sinaunang istruktura sa gitna ng isla, ngunit wala silang nadatnang tao roon. Doon nila natuklasan na iyon pala ang nawawalang lungsod ng Atlantis. Tinanong ni Hank kung bakit kailangan pang nasa ilalim ng tubig ang lugar, at ipinaliwanag ni Alexander na ang isla ay may cycle na tumatagal ng 140 years,
kung saan kalahati ng panahon ay nasa ibabaw ito ng dagat at ang kalahati naman ay nakalubog. Habang nag-uusap sina Alexander at Sean, sinuri naman ni Hank ang isang maliit na lawa ng tubig at napansin niyang maalat ito, palatandaan na nagsisimula ng lumubog ang isla. Naniniwala si Alexander na mangyayari ito pagkalipas ng 14 years ayon sa kanyang kalkulasyon. Ngunit ipinaliwanag ni Hank na nagkakamali siya dahil sa liquefaction ng lupa sa lugar, at hindi naman nanatiling matagal sa ibabaw ng dagat ang isla. Mayroon na lamang silang 3 days bago tuluyang lumubog ang lahat. Naalala ni Sean mula sa mga libro na may nakatagong submarine sa isla na maaaring magligtas sa kanila. Ang tanging clue na mayroon sila ay ang paghahanap sa diary ni Captain Nemo. Dahil ayon sa mga kwento, nakarating ito sa isla noong 1870. Gayunpaman, napakakitid ng daanan papunta sa kuwebo kung saan inilagay ang diary, kaya nagboluntaryo si Kalani na siyang kumuha nito. Pumasok siya sa loob at nakita ang isang trono kung saan nakaupo ang mga buto ni Captain Nemo. Natagpuan ni Kalani ang diary at agad itong kinuha, ngunit biglang nagsimulang umuga ang isla at gumuho ang kuweba. Mabilis siyang nakatakas bago tuluyang gumuho ang lahat sa kanyang paligid. Kalaunan, sinuri nila ang diary at natuklasan ang locus yung hinahanap nila. Gayunpaman, binalaan sila ni Alexander na ang susunod na paglalakbay ay maglalantad sa kanila sa mga mapanganib at nakakatakot na bagay. Naglakbay ang grupo patungo sa kabilang panig ng isla, dumaraan sa mga lugar na parehong maganda at nakakatindig balahibo. Habang tumatawid sila sa isang sapa, napansin nilang pumuputok ang bulkan, dahilan upang manginig ang buong isla, kaya kailangan nilang magmadali. May napansin si Kalani na may nahuhulog mula sa langit, na akala niya ay abo ng bulkan, ngunit ibinunyag ni Alexander na iyon ay purong ginto. Natuwa si Sean at gustong puntahan iyon at mag-ipon, ngunit ayaw pumayag ni Hank. Nadismaya si Gabato dahil ang pagkakaroon ng napakaraming ginto ay tila isang napakagandang oportunidad. Makalipas ang ilang sandali, habang pinag-aaralan nila ang mapa, napagtanto ni Hank na mas mababa ang kinalalagyan nila kaysa sa dapat nilang naruroon. Inutusan sila ni Alexander na maghintay at bumalik siya na may dalang isang dambuhalang bubuyog, at sinabing gawin din nila ang gagawin niya. Natakot si Gabato at nakiusap kay Hank na isakay na lang siya dahil ayaw niyang sumakay sa mga bubuyog. Wala na silang ibang pagpipilian kaya ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay sakay ng mga bubuyog. This is amazing! Like riding stallions. It's beautiful! Talk about paradise! Hindi nagtagal, tinamaan si Gabato ng dumi ng ibon at napagtanto nilang napakalaki ng ibon na iyon. Maingat na umiwas ang grupo sa pagitan ng mga puno sa kagubatan at nakakita pa ng isa pang ibon. Nakaisip ng plano si Hank at inakit ang isang ibon palayo, dahilan upang magbanggaan ang dalawang nilalang. Hold on! Muntik na silang makaligtas, ngunit halos makain sina Sean at Kalani ng isa pang ibon. Nahulog si Kalani mula sa bubuyog, ngunit mabilis na lumipad si Sean at nasadyap siya bago pa siya tumama sa lupa. Iniwan niya si Kalani sa iba at inakit ang ibon patungo sa isang sapot ng gagamba, na naging epektibo, ngunit bumangga siya sa isang sanga at nahulog mula sa bubuyog. Nilapitan siya ng iba at napagtanto nilang nasugatan ang bukong-bukong ni Sean. Nagpunta sila sa isang ligtas na lugar habang papalapit ang gabi, at sa tulong ni Hank, inayos ni Alexander ang napilayan na bukong-bukong ni Sean. Pagkatapos nito, kumanta si Hank ng isang awitin na iniwan ng kanyang ama bago ito nawala noong siya ay bata pa, at ito ang nagdala ng lungkot kay Alexander. Habang kumukuha ng tubig mula sa isang malapit na ilog, nakausap ni Gabato ang kanyang anak na nalulungkot dahil hindi nila kayang tustusan ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit tiniyak ng kanyang ama na gagawa siya ng paraan upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Pagsapit ng madaling araw, nagising ang grupo at napagtantong mas mabilis ang pagtaas ng tubig kaysa sa inaasahan, at lalo pang lumala ang sitwasyon nang mapansin nilang nawawala si Gabato. Mabilis na naunawaan ni Kalani kung saan nagtungo ang kanyang ama, sa Golden Mountain. Hindi makasama si Sean kaya nagboluntaryo si Alexander na samahan si Kalani. Bago sila maghiwalay ng landas, kinuha na ni Hank ng larawan ang mapa, at sila ni Sean ay nagtungo sa Poseidon's Cliffs upang hanapin ang submarine. Samantala, nadapa si Gabato malapit sa isang napakalaking tipak ng ginto habang papunta sa bulkan, at labis ang kanyang tuwa.
Narating ni na Hank at Sean ang bangin ngunit wala silang makita sa tubig. Tumingin-tingin si Hank at natagpuan ang isang hagdan pababa ng bangin. Sa kasamaang palad, tumaas na ang antas ng dagat at ang kanilang hinahanap ay lubog na sa tubig. Samantala, patuloy na naghuhukay si Gabato at nadiskubring napakalaki ng tipak ng ginto at imposibleng madala niya ito. Dumating ang kanyang anak at hiniling sa kanyang tumigil, sinasabing hindi nila kailangan ang ginto dahil mayroon sila ang isa't isa, at iyon ang pinakamahalagang kayamanan. Isinuko ni Gabato ang ginto at bumalik kasama ang kanyang anak upang makipagkita kina Sean at Hank. Matapos maghanda, sabay-sabay silang tumalon sa tubig. Ilang sandali pa, natagpuan nila ang kanilang kaligtasan, ang submarine. Nilapitan nila ito at binuksan ang hatch, ngunit may paparating na panganib sa anyo ng isang napakalaking electric eel na muntik nang umatake sa kanila. Gayunpaman, nagawa nilang makapasok sa loob ng submarine at i-activate ang water drainage system upang muli silang makahinga. Pumunta sila sa cockpit at matagumpay na napaandar ang submarine, ngunit kulang ang lakas ng baterya kaya muling huminto ang makina. Sinuri ni Hank ang sistema at napagtanto niyang luma na ang mga baterya at nangangailangan ng napakalakas na enerhiya upang muling gumana. Sa kabutihang palad, kahit hindi ito ang perpektong solusyon, mayroon silang electric eel na maaaring pagkunan ng enerhiya. Samantala, naligaw sina Kalani, ang kanyang ama, at si Alexander sa gitna ng kagubatan at hindi na gumagana ang kanilang kompas. Buti na lang at dahil sa kaalaman ni Alexander tungkol sa mga hayop, ipinaliwanag niyang palaging hinahabi ng mga gagamba ang kanilang sapot patungong timog. Nang makakita sila ng basang sapot sa malapit, natukoy nila ang direksyong dapat nilang tahakin. Samantala, kina Hank at Sean, gumawa sila ng pansamantalang harpon upang tamaan ang electric eel at ilipat ang enerhiya nito sa mga baterya. Samantala, narating na ng iba ang Rendezvous Point ngunit wala pa ang kanilang sasakyan. Lalong tumindi ang panganib habang nagsisimulang gumuho ang lahat dahil sa patuloy na pagputok ng napakalaking bulkan at sa dagat na unti-unting nilalamon ang isla. Sa ilalim ng tubig, makikita si Hank na nakasuot ng diving suit habang inaakit niya ang electric eel palapit sa kanya. Napansin sila ng nilalang at naghanda itong umatake, ngunit nagawa ni Hank na tamaan ito sa bibig at mailipat ang kuryente nito. Sa ibabaw ng tubig, naghihintay ang iba sa tila nalalapit na kamatayan habang tuluyang nasisira ang isla. Naitapon sila sa dagat, ngunit sa kabutihang palad, dumating ang submarine na ginabayan ni Sean at Hank, sinagip sila, at iniligtas sa kapahamakan. Gayunpaman, hindi pa tapos ang panganib dahil nagsimulang bumagsak ang malalaking bato sa tubig at kailangan nilang umiwas. Unti-unting nagsasara ang daraanan, ngunit nakaisip ng plano si Hank at inilagay si Gabato sa mga kontrol ng submarine. Pumunta siya sa weapons compartment, kumuha ng isang mabigat na missile, itinapat ito, at pinindot ni Sean ang button, winasak ang napakalaking batong humaharang sa kanilang daraanan. Matagumpay na nakatakas ang grupo at nakarating sa isang ligtas na lugar. Naramdaman nila ang matinding ginhawa dahil buhay pa sila, at nagpasalamat si Kalani kay Sean sa lahat ng ginawa niya, lumapit at hinalikan siya, hudyat ng pagsisimula ng kanilang romansa. Nagpatuloy sila sa paglalayag sa kahabaan ng napakagandang Pacific Ocean. Lumipas ang 6 na buwan at makikita si Kalani na bumibisita sa bahay ni Sean, habang tumatawag ang kanyang ama na si Captain Gabato upang alamin kung kumusta na ang lahat. Nakamit niya ang tagumpay sa kanyang mga bagong gawain gamit ang submarine. Muling nakasama ni Kalani ang pamilya ni Sean sa kaarawan nito. Ilang sandali pa, dumating si Alexander at may dalang bagong sorpresa. Nagtapos ang pelikula sa pagbibigay ni Alexander kay Sean ng isang libro, hudyat ng panibagong paglalakbay, sa pagkakataong ito, patungo sa buwan. At bago tayo magtatapos ay isa-shoutout muna natin si Lexus Mapagmahal Vlog, J. Ian, Richard Binologa, Jomar Camanian, Rafi Desen, Rosalie Bernal, Abay YP Channel from Lanao del Norte, Archie Keneta from Calino Aklan, Dahan Cherry Ann from Surigao del Sur, Janet Rembevola from Himamaylan Negros Occidental, Randel Maarat from Panabo City, Gailio Hadhad from Butuan City, JV Abian from Navotas City, Jerome Ray from Cainta Rizal, Mansuka Onin from Pluto Street, Sun Valley Naiya Pasay City, Popart Bernadith from Navalbiliran, Ray Tamparong from Piñas, at Rick Bird Bataw from Davao de Oro. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.